Ninakaw yung pera na galing sa PhilHealth ng mga walang iyang tiwaling miyembro ng Kongreso at Senado at mga private contractors at mga DPWH kung maniniwala kayo sa mga investigasyon na lumabas na itinuturo sila at may mga pag-amin na. O ang tanong ngayon, kung yung pondong kinuha mo sa PhilHealth, ibinalik mo nga totoo sa National Treasury. Pero yun, napunta rin sa appropriation para sa mga flood control projects na ninakaw ng mga walang hiya. Bakit ngayon, yung taxpayer, pera na naman ng gobyerno, ang ilalagay mo sa PhilHealth? Aba, ninakawan na nga ang taong bayan. Pagkatapos siya pa magre-reimburse sa PhilHealth. Maliho yata yun. O walang galang na sa Korte Suprema. Mukhang hindi yata nakita niya yun. Ang kailangan na magbalik ng mga pera, yung mga nagnakaw. Tama po yung desisyon na sinasabing yung 60 billion na binalik sa Treasury, kinuha sa PhilHealth. Talagang illegal yon. Kasi yung PhilHealth, yun po ay pondo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. At sa yung mga taxpayer, para yun ay nakalaan, nagagastusin para sa ikabubuti ng kalusugan ng taong bayan. At sa batas, kailangan huwag mong tatanggalan ng kahit na isang pera dyan. Katunayan, nakalagay nga sa batas, kailangan kung may sobra, gagamitin mo yung sobra doon sa pakikinabangan ng mga beneficiaries. At ang beneficiary at taong bayan. Sapagkat ating saligang batas, sinasabi na kailangan pangalagaan natin ang kalusugan ng taong bayan. Affordable health services should be given. Madalit sabi, yung kung pwede nga, libre sa akin, dapat libre yan. Pero sinasabi ng batas natin, kailangan 2 taon, may nakareserba ka dyan. Hindi po pwede mong sirain ang programa ng health services ng PhilHealth. At kung merong pang sobra, kailangan gamitin mo yan sa kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Pero ang ginawa, itong si Recto, gumawa ho ng memorandum circular na ilipat sapagkat gagamitin nila ang pondo para doon sa mga unprogrammed kagaya ng mga flood control project. Yun ang nangyari dyan. So maraming inilipat na pera doon sa National Treasury para daw gamitin ito sa ibang proyekto at program. Nakasama nga doon yung flood control projects. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, Recto, wala kang kapangyarihan na gawin yan. Ang pwede lang maglipat ng pondo sa allocation ay ang presidente. Presidente ng bansa. Ikaw cabinet member ka lang mali ka dyan. Ngayon, ang naging naman issue dun sa Recto kasi gusto ng mga tao o ng mga kritiko, kailangan, demanda mo yan. Technical malversation yan Kasi hindi ka pwede maglipat ng pondong allocated na naka-reserve na yan doon sa isang entity tapos ililipat mo. Wala kang kinita pero sa batas, technical malversation yan. Ang problema lang mo doon, sabi ng Korte Suprema, sabi niya, hindi mo pwedeng demanda. Hindi naman nila sinabi kung bakit hindi pwedeng demanda. Wala daw. Meron lang grave abuse of discretion. Pero yung
krimen, pwede, sabi ng kritiko, hindi, technical malversation, plunder pa nga yan, kasi more than 50 million. Kaya ako naman, bilang abogado, tinitingnan ko naman ang ginawa ni Recto. Kasi pag dinimanda mo yan, meron siyang depensa. Sasabihin niya, teka muna, sinunod ko lang naman yung national budget, yung General Appropriations Act na isang batas. Nakalagay ko kasi doon sa General Appropriations Act, pwede kong gawin yon. Kaya sinunod ko lang. Kaya may depensa siya. Kung madalit sabi, he was just following the law. A law which, according to the Supreme Court's decision now, yung particular na provision na yun, na rider, na sinama nila ron, unconstitutional. Labag sa ligang batas yun, sabi niya. Kasi yung provision sa pagbibigay ng affordable health services ay nilabag mo. Pangalawa, sabi niya, hindi pa pwede yung rider mo. Kailangan, kung gusto mong baguhin yung Universal Health Law, gumawa ka ng hiwalay na batas. So, yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Ang problema, ito, meron ng isang legal issue dyan. Sabi niya, ng Korte Suprema, wala raw pananagutan si Presidente Marcos Jr. Tayo, sumasalungat tayo. Pareho ng pagsalungat ni Justice Marvic Leonen. May dissenting siya. May concurring separate opinion siya. Sabi niya, and I agree 100%. Merong grave abuse of discretion si Presidente Marcos Jr. dyan. Bakit? Kasi sinertify niyang urgent yung General Appropriations Act kung saan doon nagbigay ng kapangyarihan na mag-transfer ng pondo dyan sa PhilHealth, ibabalik mo sa National Treasury. Alam niya naman na mali yun. At hindi niya maaaring sabihin na hindi naman ako abogado. Hindi ko ang dami mong abogado dyan eh. Sobrang dami ng abogado sa Malacanang. Siyempre, kukonsulta mo yan. Mali yan eh. Gumawa lang kayo ng paraan. Kaya, sabi ni Justice Marvic Leonen, may grave abuse of discretion. Kaya dapat managot ka dyan. Kung pwedeng hindi ka mananagot ngayon, sa didemanda ka, pwede yan, it will fall under an impeachable ground. Kasi, papasok yan sa violation, isang pagtataksil dun sa sinumpa mong maglilingkod ka ng matapa. Betrayal of the public trust. O hindi po ba? O yan ang ano niya, ang problema. Meron pang isang portion ng desisyon, Franco, na medyo questionable. Ano po yun? Ano sabi niya? Kongreso, mali yung ginawa nyo na nag-rider kayo dyan. Illegal yung ginawa. Hindi pa pwede yung ginawa nyo. Kaya dapat, ibalik nyo yung pera na transfer nyo sa National Treasury. Billion-billion yun. Ibig ko sabihin, yung gobyerno, sa pamamagitan ng Kongreso, ilalagay kayo sa General Appropriations Act, maglalagay sila ng pera sa PhilHealth, ibabalik nyo yung nawala. Teka muna, saan manggagaling yung ibabalik ng pera? Siguro nasa isip ng Korte Suprema. Di ba nilagay nila sa National Treasury? Hindi kailangan yung National Treasury ibalik sa kanila. Parang tama, pero mali eh. Bakit o kanya mali? Yung pera kinuha nila sa PhilHealth, inilagay nila sa National Treasury. Pero ang problema, yung perang nandun na kinuha nila sa PhilHealth, ginamit to sa pagpondo ng mga
flood control projects na hindi naman ho nangyari. Ninakaw yung pera na galing sa PhilHealth ng mga walang iyang tiwaling miyembro ng Kongreso at Senado at mga private contractors at mga DPWH. Kung maniniwala kayo sa mga investigasyon na lumabas, na itinuturo sila at may mga pag-amin na. O ang tanong ngayon, kung yung pondong kinuha mo sa PhilHealth, ibinalik mo nga totoo sa National Treasury. Pero yun napunta rin sa appropriation para sa mga flood control projects na ninakaw ng mga walang hiya. Bakit ngayon, yung taxpayer, pera na naman ng gobyerno, ang ilalagay mo sa PhilHealth? Aba, ninakawan na nga ang taong bayan. Pagkatapos siya pa magre-reimburse sa PhilHealth. Maliw yata yun. O walang galang na sa Korte Suprema. Mukhang hindi yata nakita niya yun. Ang kailangan na magbalik ng mga pera, yung mga nagnakaw. Yung mga nagnakaw na ngayon nga, di ba, meron na mga nagsole. Meron tayong mga kinumpis ka, mga sasakyan, binibenta. O, dapat yung mga sinoling pera galing doon sa mga flood control projects na katiwalian, yung mga kinumpiskate na mga sasakyan, na mga binibenta ngayon, at kung ano-ano pang kukunin na mga properties na pag-aari ng mga nagnakaw na yan, yun ang ilalagay mo sa PhilHealth sapagkat yun ang ninakaw. Hindi yung taxpayer ang maglalagay na naman sa PhilHealth. Abay, para tayong niluto sa sariling langis natin. Hindi po ba? Yun ang aking masasabi yan. Kaya sabihin natin mag-file kayo ng motion for reconsideration. Yung mga bagay-bagay na sinabi ni Justice Marvick Lionel at saka yung ating mga pagsusuri, sama niya yun, mali yata. Pero tama yung desisyon unconstitutional. Napakaganda ng ating mga naging talakayan ngayon. Attorney, medyo mabibitin tayo sa oras. Meron pa sana tayong mga balita pero dako na po tayo sa ating mga text messages. Ito po, Attorney, para sa ating message mula kay Cosmo. Naghahanda si BBM sa maaaring pag-alsa ng taong bayan sa kanyang corrupt na administrasyon kaya idinadaan niya sa pagtaas ng base pay ng men in uniform. Dito natin makikita ang karakter ng mga men in uniform natin. Their loyalty should first be to God and to the country, not to corrupt leaders. Talagang hindi matatakasan ang perception o paniniwala ng taong bayan. Ang ginagawa ni Presidente Marcos Sr. sa pagtaas ng base pay ng military, ng men in uniform, effectively, sinusuhul mo yan, maging loyal sa'yo. Yun. Kasi nga, nagagalit ang taong bayan, nagrarally, at kung hindi mo mapigilan ng mga pagrarally ng taong bayan, at nakikita ng mga sundalo na wala ng pagtitiwala ang taong bayan sa gobyerno, kakampihan nila ang taong bayan. At ang feeling ngayon ng presidente sa pamamagitan ng pagbibigay nila, baka yung loyalty nila, mabili mo. Ako po hindi naniniwala doon na mabibili mo. Yung mga yan, karapat-dapat lang naman talaga nasa laitasan. Hindi ba tinasan, dinoble nga ang sweldo nila? Mga men in uniform ni Presidente Duterte. Kumbaga, nabusog na nga sila Pero, hindi ibig sabihin, ang loyalty nila dun sa tao. Ang loyalty nila sa ilalim ng saligang batas ay bigyan nila ng serbisyo at proteksyon ng taong bayan. Kaya ang kanilang loyalty ay doon sa taong bayan, hindi doon sa taong nahalal
na presidente o kung ano mang posisyon mo na gumagawa ng labag sa interes ng taong bayan. Ako'y naniniwala na, alam nyo, ito, may kikwento ko siyempre ako, hindi ko alam kung naikwento ko na ito no, programa natin. Yeah, attorney. Noong isang araw, ako po'y kumain dyan sa isang restaurant. Sa Marikina, sa isang mall. May pagdating ko doon sa restaurant, merong isang hapag sa lamesa. Kumakain sila. Binila ko mga 11 babae. Yung isa may naka-uniform na pulis at may isang lalaki. Nung ako'y kumakain, napapansin ko na nagbubulungan sila. Siguro nakilala ako. Nung ako'y matapos, yung lalaki lumapit sa akin, "Sir, pwede ho ba kaming magpa-picture sa inyo?" Di, sabi ko, "Bakit naman? Baka napagkamalan nyo lang ako." "Hindi ho, kayo. Kayo si Sek Panelo." Di sabi ko, "O, sige." Nagtayuan ho sila para lumipat sa mesa. "Hindi, wag na kayong tumayo. Ako na lang lalapit sa inyo." So, madali sabi, pumunta ako sa kanila, tumayo ako sa kabisera at nagpakuha na ng picture. Picture na kami. Ngayon, teka muna ako. Taga saan ba kayo? Taga Marikina ba kayo? "Opo, taga Marikina kami lahat." "Saan kayo sa Marikina?" Alam mo, parang ang sagot nila, "Sir, Marikina PNP kami." "Ha? Mga pulis pala kayo lahat?" Kaya pala yung isa naka-uniform. "Opo, pulis kami lahat." "O, teka muna. Yung picture natin, pag nakita ni Bongbong Marcos yan, at nakita kasama niyo ako, kritiko ko ng administrasyon, baka kayo ipares, masama kayo sa kulungan." Alam mo, sagot nila, "Hindi ho. Kami, Duterte kami. Duterte." Pero yan ang sinasabi ko sa iyo. Yung mga yan, kahit nabigyan mo ng mataas na sweldo yan, karapat dapat lang naman. Hindi mo mabibili yan. Talagang puro Duterte ang mga men in uniform, men and women in uniform. Maniwala ka, Franco, kahit saan ako magpunta. Kagabi, dumaan ako doon sa, alam mo, merong isang lugar dyan sa Makati, Franco, na parang Malate. Ewan ko kung nakapunta ka na. Doon sa Makati Avenue. Yes. Makati Avenue, pag kumanan ka, merong isang lugar doon na, parang Malate. Nandun lahat yung mga dayuhan, maraming mga nightclubs doon, bars. Di naman ako doon. Yung aking sinasakyan, ng kaibigan ko, isang BYD, walang tint. Kahit gabi, nakikita kung sino nakasakay. Nung makilala ko ng mga ano doon, kahit na yung mga nagtatrabaho, mga staff, pati na mga security at mga police, maniwala ka pa ako nagkawayan, Sir Panelo, pwede yung picture. Duterte o kami, Duterte. Yan ang sinasabi ko. Hindi nyo mabibili kahit anong gawin nyo. Kaya tanggapin nyo ang pagtaas ng sahod nyo. Pero gawin nyo ang iyong tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Kayo ang protektor ng sambayanang Pilipinas.